Ayan! Sir Ronald Llamas, very busy. Papunta na yan sa sa bakbakan. Bago ka pumunta sa bakbakan, Sir Ronald, pag-usapan natin ang mga bakbakan, palakpakan dito sa loob ng Pilipinas. Ang dami pala nangyari, Sir Ronald, since last time tayo nag-usap. Daming ganap. Daming Oo. ganap. Bato hearing sa Senate, tapos itong may tawag nyo, wiretapping issue. Oo, patay Oo, tayo dyan. dami. Di Tapos ba itong yun ang mga rally. pinag-usapan natin? Kailangan i-expel yung ambassador ng China. Mukhang either Madam Auring tayo or pinapakinggan tayo dalawa. Either of the two tayo, Sir Itong Ron. rally sa Dumaguete ng mga Correct. PDS, itong pagbubuo ng ruling party, Correct, no, correct, correct. saka ng ruling. Maraming nangyari this past week. Oo nga eh. Talagang, Madam Auring na Tapos yung isang paborito mo, yung si Mayor Go sa Bamban na Tarlac. Isa pa yan. Isa pa yan, isa pa yan. Sige, I mean, ganito ganito. Simplahin lang natin yung issue bago tayo akwisan na xenophobic tayo. Ganito, biglang lumitaw nung 2022 naging mayor. Hindi mahanap ang birth certificate until 17 years old. Nag-homeschooling daw pero wala siyang naalala mga kapitbahay, kaibigan. Nothing suspicious here. Nothing suspicious. Wala. Wala tayong sinasabi. Pero bago natin pag-usapan, kasi may picture din yata si Mayor Go at saka si yung kapatid ng presidente natin. Amy, Ayan. Bago natin pag-usapan yan, ito muna tayo. First of all, Sir Ronald, the reason I'm asking you is because na-interview ko si Justice Carpio at saka si Jay Batumbakal, di ba? Mga abogado lang naman mga top. Para silang alanganin mga magsalita. expert yan. Mga expert yan. Eh, Pero, ako, amateur lang ako kumpara sa mga yan. ito yung sasabihin ko sa Sir Ronald. Para sila alanganin na magsalita kay ICC at saka Harry Roque. So sabi ko, kaya nga may Ronald ako, wag kayong mag-alala. Tumatawag sila. Baka nakikinig sa atin mga yan eh. Ito, talangin na kita. Unang-una. Anong basa mo dito sa ICC? Ito na ba yung lumalambot? Yung sinasabi ko na the fountain is melting the rock. Ito na, mukhang briefings na. Getting ready na ba si BBM? Ang dami ng Ang dami ng writing on the wall. Tawag na dyan, hindi na writing, graffiti na yan eh. Graffiti on the wall. Bakit naman i-announce ng DOJ na i-brief nila yung presidente? Nagagawa sila ng briefer sa possible pagpasok ng ICC at saka warrant of arrest. Hindi mo naman kinakailangan maging matalino para makita yan as a clear message, no? A clear graffiti on the wall, di ba? Kaya minsan nakakatawa na lang no? That's my problem with the graffiti. Ganito yung Sir Ronald, ganito yung sinasabi ng mga DDS. Sabi ng DDS, Marcos resign. Tapos, the same DDS says, hindi, uniteam pa rin. Hindi kami pa ICC ng mga yan. I mean, like, ano ba talaga? Marcos resign or uniteam pa rin? Yung parang talagang sobrang out of this world yung logic nila. Hindi, uniteam kami. Hindi kasama kami, hindi kami pa ICC ng mga yan. Actually, Ronald, I find it weird because I discussed this with both Jay and Justice Carpio about the Supreme Court was clear na may residual jurisdiction itong ICC na ito, na even if lumabas na tayo sa ICC. So hindi ko alam pinagsasabi ni BBM na walang jurisdiction ng ICC. The Supreme Court of the Philippines said meron pa rin silang jurisdiction kahit And umalis. it was a consensus. It was not a majority vote. It was a Exactly, consensus. unanimous. Oo, unanimous yun. So hindi ko alam dito kay Boy Recto. Dapat ipaliwanag sa kanya ng kanyang lawyer first lady, di ba? Hindi naman lawyer si BBM pero yung lawyer first lady niya, tsaka yung kanyang executive secretary na former chief justice. Ay, diba? Former chief justice, di ba? Dapat ipapaliwanag yan, di ba? Pero baka totoo yung ayaw mong paniwalaan na sinabi ni Trillanes. Lang yan posturing lang yan Diba? So, it's weird. Pero nung interview ko nga kay Harry Roque last week, sabi niya, hindi papahuli ng buhay si Digong sa ICC. Pero nung tinanong ko siya, paano pag paano pag nahuli, ikaw ba magiging abogado? Sabi niya, oo. Ibig sabihin, no, mahuhuli ng buhay. Baka yun yung expression na hindi mahuhuling buhay. Ibig sabihin, lalaban siya until the end, di ba? Yun yung hindi pa mahuli. No?
I think Pero that's pag what he meant. Oo. pero kung nahuli ng buhay, siya daw magiging abogado sa ICC. Ibig sabihin, tanggap niya na pwedeng mahuli ng buhay. No? Talagang magagaling ang mga abogado eh. Kino-contradict nila yung sarili nila. Di ba? Wait lang. There is abogado. There is self-contradiction. And then there's Harry Roque, right? And gumawa ako ng video the other day. Ibang klase talaga. Sinama ko lahat ng mga iba-ibang videos na iba-ibang sinasabi. Nung isa, di ba sabi niya, mamatay tao si Digong. SMNI. And then SMNI. yung SMNI na wala pa akong nahanap na ebidensya na may kaso siya sa Amerika. Tapos palakpakan yung mga DDS, mga unit team. Wala akong nahanap na Supreme Court, charot-charot. Tapos biglang, Marcos resign! Marcos resign! Pangag! Yung mga ganun. I mean, is Harry Roque gonna go down in history? Like, I don't know. I know, di ba, meron tayong Pedro Paterno, parang something like that in the 19th century, di ba? Is he gonna be the 21st century version of pabalik-baliktad na, sampagita pictures? Ano ba talaga to? Ang tawag ni Sir Justice Carpy dyan is Vintage Harry. Vintage Harry daw yun. Parang ang bumabaliktad naman kay Harry, hindi lang yung kanyang posisyon eh. May mga iba pang bumabaliktad. Pero, if you Did look you get my drift? I'm just gonna pretend I didn't understand what you said. Pero Sir Ronald, bago tayo ma-MTRCB dito, ang isip ko, in fairness to the guy, panalo pa rin siya, di ba? Kung hindi ma-ICC si Digong, he's gonna take credit for that. He's gonna say, dahil dito sa rally natin, my strong legal arguments, my credentials, na-intimidate si Marcos na hindi ka na-ICC. Kung na-ICC naman, akong bahala sa'yo, ako yung abogado mo. I mean, he's beat na siya either way. How can he lose? No, how can he lose? Dahil kung wala kang paninindigan, wala kang prinsipyo, hindi ka kaya matalo eh. No, dahil walang term of reference para ikaw ay hatulan. No? Nandun yung genius, nandun yung galing ni Harry Roque, no? Dahil pwede siya magbago ng posisyon, pwede siya magbago ng prinsipyo, pwede siya magbago ng paninindigan. So, what will you hold him to? 'Di ba? Wala, kaya magaling, no? Hindi katulad natin na may paninindigan, may prinsipyo, pwede tayong hatulan. Ayun. Mamaya na natin pag-usapan yung mga prinsipyo natin kasi dami galit sa atin dalawa. Speaking of which, we have to talk about labor issues. Wala pa tayong kahit isa this month, nakakaya na. May na. We have to talk about. Sa atin yung labor. Oo, magagalit sa. Marami pa naman tayong fans dyan sa mga lefties na Dami pa nang bumabanat sa atin. Hindi naman talaga tayo tunay na analyst. Ano tayo? Di ba? Maritesist tayo. Pero kahit di tayo tunay na analyst, Madam Auring tayo na predict natin lahat na nangyayari. So, pala kayo sa buhay nyo. Hindi naman nila masasabi na mali yung ating mga predictions, di ba? Kasi nakikinig sa atin yung mga tao na involved kay self-fulfilling prophecy. Self-fulfilling prophecy ito. Okay, Sir Ronald, I think we had enough speculation on the ICC. But, so, ang basa mo dito, kasi pinakinggan ko yung ibang ICC people, hindi lang si Sunny. Ang argument kasi ni ang argument kasi ng iba is even yung mga kasama sa procedure, kasi may confidentiality yan hindi mo pwede booking yan. Sabi nila, if you follow the timetable, kasi may timetable yan, within the year dapat meron na yan. Meron na yung warrants of arrest na yan. So mukhang, eto na talaga, this is true. Now, I don't know kung tunay yung June, July na sinasabi ni Senator Trillanes. I'm gonna talk to him tomorrow about this. But it looks like it's gonna happen this year. Ang tanong lang sa akin is this before the election registration, certificate of candidacy, or hindi? And do you think will it matter if it's June versus, let's say, November or October? Because election is also coming. There's also that aspect. May political value siya kung before the midterms May political value siya kung before the filing of candidacy sa October, no? Para i-weaponize yan nung mga nasa administrasyon, i-weaponize din yan ng mga Duterte, no? Parang sila sympathy, biktima, etc. Yung gobyerno, i-weaponize din yan dahil it's not a simple case. It's crimes against humanity. No? So it's a big deal. So depende kung sino yung magaling sa narrative. No? Depende kung sino yung magaling sa communication strategy. Pero syempre, lamang ang gobyerno. No? Dahil nga, crimes against humanity yan no? At hindi lang yan usapin ng Philippine government. Usapin niya ng international community. So medyo lamang sila, no? Pero siyempre, alam mo naman yung mga bully, minsan yung mga bully nagiging biktima
Di ba? Minsan yung mga bully, sila pa yung winawalang hiya eh, no? Di ba? Tawag Kaya dyan, the technical term there is Karen. Karen. Tawagin Oo. yung manager. Para! Oo. Di ba? Ah! Di ba? Oh, babalik mo yung lamesa. No? Papalabasin mo, halimbawa, si Richard Haydarian, no? Papalabasin mo na masyado siyang domesticated, no? Hindi siya lumalabas ng bahay, no? I Hindi mean, siya, kawawa naman parang, ako. I'm so oo, mabait. diba? Yan. Yan, parang ganyan, babaliktarin mo yung istorya. Wala akong ginawang tama. Sige, Oh, kayo na lang. Di na ako magsalita. Di yeah, na ako yeah. magpopolitika. Yung mga Kaya, ganon, kaya ganon. I'm almost sure, no? Mababanggit na naman natin si Harry Roque Ayan. bilang biktima, no? Ayan. Talagang biktima sila. Biktima sila ng, ano, hindi na, baka mga MTRCB na naman tayo. Sir Ronald, so, this is it, no? It's happening, no? It's gonna be crazy. So, I mean, if the warrants of arrest are issued against re-electionist senators, di ba, like Bato or something like that, you can imagine, medyo crazy mode din to, no? I mean, you can see like Oo. kitchen sinks floating around, right? Oo. Kaya mumurahin na naman yung ICC as imperialist without knowing na yung presidente ng ICC is Polish. Yung dalawang vice president, no, ay isa galing sa Africa, isa galing sa Costa Rica. So mahirap niyang, it won't hold to any water eh. Pag tinawag niyang imperialist, Dilawan. interventionist. Sabi niya, dilawan yung mga African at saka yung Polish. Ay, puti Oo. naman pa rin sila. Di naman nila alam yung kasaysayan ng Poland. Tatlong beses na wala Oo. sa mapa ng mundo, di ba? Yeah. Most of the members of the ICC comes from the South. Kaya, So, oo. Sir Rona, it looks like, unfortunately, the ICC is going to be a political issue for the foreseeable future, right? I mean, kasi we're talking about all the politics around it, weaponization of the issue, pabiktim yung iba isi-stigmatize nila yung kabila kasi ibang klase Yes. warrant of arrest. But Actually, in fairness sa ICC, wala silang pakialam sa ating domestic politics. Di ba? No? Wala silang pakialam. Actually, in timeline nila, yung 7 to 8 years, yan yung usual timeline. No? It's nothing special para sa Pilipinas. Di ba? Ang special sa ICC, this will be the first Asian, no? Kauna-unahang Asian na ma-charge sa ICC. Yun yung medyo naiiba dito. wait, di ba Asian yung Israeli? If ever tutuloy yung kaso sa Israel? East Ibang Asian na lang. Oh, East Asian na. ibang dimension yun eh. Si West Netanyahu. Asia yan, West Asia. Okay, East Asia. Hindi, yung term natin, gaslighting. Yeah, tama. Ginagaslight tayo ng Speaking of gaslighting, the next episode, pag-usapan natin very shortly, this ridiculous situation when people who were besmirching EDSA for 6 years, binabastos sa mga kinos, now speaking of people power. And of course, at the center of that is your favorite ex-human rights lawyer. Pag-usapan natin shortly yan before we go into labor issues, West Philippine Sea, at saka of course yung pinakasikat na mayor ng bayan na hindi si Digong, Mayor Go. Right? Nothing suspicious here. Pag-usapan natin yan. Thank you very much, Sir Ronald.